So ano naman, ayan, ano naman mga bashers? Ayan, ano kung may kapatid po siya sa labas? Ayan, pati ba yun problemahin niyo pa talaga? Hindi niyo nasaklaw yun, oy. Ayan. Alam ko na yan guys, matagal na. Ayan, matagal na yan na alam. Matagal na po nilang pinopost. Ayan, matagal na pong pinopost nila Elias yung mga picture nila na magkasama sila na magkapatid. Ayan. So sa pagkaalam ko, wala akong abot na wala akong malalim na information about dyan. Mga kayong basta pagkaalam ko lang, meron siyang half brother. Ayan, sa side ng kanyang papa. Yun ang alam ko. Then tapos, wala, personal na ano na yun eh. Kumbaga personal na yan, hindi na natin pwedeng pakialaman yan. Di ba? So, bilang reactor, doon lang tayo sa sa mga concert, and sa mga ganap, ayan. Sa kung ano yung nakikita natin kay Elias. And for example, may problema sa concert, so pwede tayong mag-react doon. Di ba? For example, may hindi tayong magandang nakita sa performance, so pwede tayong mag-react doon. Pero pagdating kasi sa mga ganyang personal na na bagay, kasi sa kanila na yan guys, hindi na natin alam kung ano yung storya niyan eh. Alangan namang isalaysay pa. Alangan namang ikwento pa lahat yan ni Elias, di ba? So, tama yung sabi ng nanay ni Elias, wala kayong alam sa buhay nila. Ayan. Kaya kung walang alam, mas maganda na manahimik na lang. Di ba? So, bilang isang reactor ni Elias CTV, nagre-react tayo, depend dun sa mga concert, mga ganyan, mga ganap. Yan. Yung mga pinapakita rin sa atin ni Elias. Pero yung mga ganyang bagay, yan yung katulad sa ginagawa ngayon ng mga bashers na inahalongkat nila. Yan binibigyan nila ng issue, yung mga hindi dapat issuehan. Yan, hindi nyo nasaklaw yan. Yan, mga ogag talaga kayo. Yan, mga vocals talaga tong mga tao. Lahat na lang talaga. Yan, kahit naman yung mga, ang ginagawa kasi nila guys, yan, sinisiraan nila, may sinasabing ganito, ganyan. Yan, may anak pala sa labas, yung tate. Parang gusto pa nilang i-intriga talaga. Naku po, hindi yan mga artista ha. Yan, paalala ko lang sa inyo. Hindi po yan mga artista. Yan, huwag kayong ganyan. Kung mga artista yan, sanay na sanay sa mga ganyang bagay. Pero yung mga magulang ni Elias CTV, huwag nyong idamay kung ano man pinagdaanan nila before. Diba? Sa kanila na yon. Ayan. Pasalamat nga tayo na i-share nila eh. Ayan, tapos kayo kung ano yung pinagsasabi ninyo. Diba? Tapos gusto pa ninyo, paulit-ulit na lang to guys, nakikita ko sa newsfeed ko. Paulit-ulit na lang talaga kung anong pinagsasabi nila. Mga step brother daw ni Elias. Ayan, anak sa labas, mga ganyan. Basta ang pangit ng pinagsasabi nila guys, which is hindi na po yan maganda. Ayan, kasi sa totoo lang, wala na kayong pakialam doon. Hindi nyo na yan saklaw. Yan, out of the topic na po yan. Yan, pagdating kay Elias CTV. Kaya ano naman kung hindi niya tinatopic sa interview, hindi naman siya tinatanong, di ba? Alam naman ikwento niya, di ba? Alam ikwento niya naman, hindi niya tinatanong, ano yun? OA lang, di ba? Ikaw ba, hindi naman tinatanong, ikwento mo. Alam mo naman na personal na yan, di ba? Alam nga namang ikwento mo yung personal na bagay, di ba? Sa kanila na yun. Kung ano man yung kung ano man yung storya about doon, sa kanila na yun. Wala na tayo doon, labas na tayo doon. Ayan, yung sa atin lang about sa mga concert, ayan, sa pagiging humble ni Elias, kung paano po siya minamahal ng tao. Ano yung nakikita natin, yun lang yung tayo. Di ba? Yun lang yung kaialaman natin. Di ba? Kung may nakita kang hindi magandang ginawa ni Elias sa stage, pwede mong punain. Di ba? Pero itong mga ganitong bagay, it's very personal. Di ba? Hindi na natin alam yung buong kwento, mga kakyo. Kasi nga hindi pa sikat si Elias sa TV, nandiyan na yan. Ayun yung mga old picture nila, oh. Na okay sila. Ang importante ngayon guys, okay po sila. Kaya kayong mga bashers, wala kayong pakialam. Kaya tumigil na.